Magandang umaga po sa bawat isa. Shalom Likulam, Boker Tov Likulam, that is Hebrew. Hello everybody, good morning everybody. Welcome to the message for today entitled Put on Christ. Ang ating pong verse reading ay matatagpuan sa Romans chapter 13 verse 11 to 14. Yun po ang ating verse sa umagang ito. Romans chapter 13 verse 11 to 14. I entitled this message, Put on Christ. So, habang nag-aantay po tayo sa iba na makapasok sa ating live message, welcome again to the message for this day entitled Put on Christ. But gagamitin nating oras na to sa pag-aantay sa pag-present ng gospel, no? Yung pinakasentro ng Biblia, pinakasentro ng message sa ating buhay, the gospel of our salvation. Ano ba yung gospel, no? Ang gospel po ay magandang balita, good news. Euangelio, good message. From the word eu means good and angelion means message. Kaya nga yung angel is messenger, good message. Ang good message po is about Jesus Christ. About Jesus Christ talaga ito, kasi ito po yung trabaho. It is the work and person of Jesus Christ. Nakasentro talaga ang gospel kay Jesus Christ. Kasi siya yung pinadala ng kanyang ama dito sa lupa upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at i-reconcile tayo sa ating pagkakahiwalay sa isang holy God. Ang pinaka-premise po dito ay ang God po ay holy. Dati ang tao ay kasama ng God. We are reconciled with God. Kasama sila. But when nagkamali si Adam, mayroon pong human fall or man fall na tayo po ay nagkasala. And after that time, we inherited the nature of Adam na makasalanan. Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan kasi our nature became sinful na. So, that is the problem. God is very holy. Siya ay mataas. Walang makakalapit sa kanya na kasalanan. At ang tao ay mababa, makasalanan. Hindi makakalapit ang tao sa God. Kaya nga, ang ginawa ng God ay siya mismo ang pumunta sa tao in the form of a man, si Jesus Christ yan. Kaya nga si Jesus Christ ang gumawa ng ating kaligtasan. Kaya nga tinatawag natin itong good news. Kasi parang itong hindi kaya ng mga tao na iligtas ang kanilang sarili. Nagpadala ng mediator. Kaya nga sabi sa 1 Timothy 2:5, there is only one mediator between God and men, the man Christ Jesus. No? Si Jesus Christ po ang nag-perform ng ating salvation, at tayo po ay mabibiyayahan ng ginawa ni Jesus Christ if we believe on the Lord Jesus Christ. Itatrust talaga natin, itataya natin ang ating buong salvation sa Kanya by trusting in Him. No? Una-una, you have to repent from your sins, kasi yun ang nag-uudyok yun ang nagkukos ng hiwalayan, no? Yung sin natin. Kaya kailangan natin mag-repent from our sins and parang sumunod kay Jesus Christ. Pero ang pinaka talaga doon, pinaka bottom line doon ay yung ginawa ni Jesus Christ na parang theologically speaking, this is the two obedience na ginawa ni Jesus Christ, yung active obedience niya and passive obedience. Ang active obedience niya ay siya yung gumawa ng lahat ng hindi natin nagagawa by fulfilling all the laws. Kasi ang requirement po ng Holy God, perfect tayo, wala tayong kasalanan, hindi natin maabot yan. Si Jesus Christ ang pinadala, siya lang nakakapasa, siya ay sinless, wala siyang kasalanan. And if we believe on the Lord Jesus Christ, yung kanyang perfect records ay matatransfer sa records natin. At the same time, yung ating mga kasalanan
ay ini-transfer din sa Jesus Christ. Kaya nga siya ngayon yung naparusahan. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, "For He made Him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him." Si Jesus Christ na walang kasalanan ay binilang na makasalanan. Parang itinreat siya na makasalanan. Siya ang pinarusahan sa atin. At the same time, we become the righteousness of God kasi tayo po ay nakakuha ng kanyang kabutihan. No? But we have also given not only the imputed righteousness, but also the imparted righteousness. At yun ang ating pag-usapan ngayon, na bakit inutos pa sa atin na put on Christ. So, magandang umaga muli sa ating lahat. I hope na tayo po ay makakapanood sa mensaheng ito. At lalo na sa Golden City Tennis Court Bible Study Group, na ito po talaga ang purpose ng ating pag-aaral kasi gagamitin natin ito springboard sa ating discussion mamaya sa ating mga chat, no? So I hope na makapasok na yung iba, at kung hindi man sa mga future views nito, and I hope na maayos ang sound nito kasi for the last days meron tayong problem sa sounds. Okay? Again, welcome to the message for today entitled Put on Christ. Let us begin in a few seconds at hahabol na lang yung iba kung hindi sila makalagin right away. Okay, let us begin. Boker Tov, that is good morning. Welcome to the message for today entitled Put on Christ. No? This is found, the verses that we will be reading, matatagpuan, are found in Romans 13, verse 11 to 14. Babasahin ko po ito. Ito po ay New King James Version, and then we will discuss this one, kung ano po ang ibig sabihin nito by the help of the Holy Spirit sa atin. No? So, ito po yung nakasulat sa aking version, New King James Version. Ang subtitle po sa chapter 13 verse 11 ay Put on Christ or Put on Jesus Christ. 11, and do this. No? Matindi ka agad, no? Yung sinabi, and do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Yun po ang nakasulat sa Romans 13, 11 to 14. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat na binigay mo itong araw na to, ang Biyernes, upang kami, Lord, ay makabasa ng iyong mga salita galing sa Biblia. At alam po namin, Lord, by merely reading the Word of God, ito po ay powerful enough to convert some people and give faith or increase their faith, Lord, at lalo na mamumunga po ito sa kanilang mga buhay. Lord, i-bless mo ako sa aking pagpapahayag. Ang banal na Espiritu po, Lord, ang magbigay sa akin ng wisdom upang maipahayag ko po, Lord, ang iyong mensahe sa umagang ito o sa araw na to. At ganoon din po sa makikinig, ito man ay sa live message or sa future message ng ibang kaparaan na marinig ito. I-bless mo rin po kami na makikinig upang maintindihan namin, Lord, ang iyong mga salita. Salamat muli at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay makakabasa ng salita ng Diyos at tayo po ay binigyan din ng panahon upang ma-explain at the same time marinig po ito. Ang ating pong binasa kanina sa ating verse reading ay matatagpuan sa sulat ni Pablo sa taga-Roma, the Epistle of Paul to the Romans. No? Ito pong epistle
ay sulat, no? At ito po ay isang genre ng Bible kasi ang Bible books po, alam po natin ang buong Bible ay composed yan ng maraming mga books, no? At doon sa New Testament, kasi ito ay dinivide sa Old Testament or Hebrew Bible and the New Testament. Doon po sa New Testament, ang mga genre po or types of books ay parang ang isang genre po ay Gospels, no? That we will not confuse ano ba talaga yung Gospel books kasi it is the account of Jesus Christ from the mere word na Gospel kasi yung Gospel ay parang yung pinaka-concise meaning about the good news of Jesus Christ. Mayroon din pong ibang mga types of books or genre na epistles, no? Yun po ang mga sulat ni Pablo at ibang mga apostol na ginamit ng Panginoon sa pagpo-produce nitong ating Bible. At the same time, mayroong revelations about the end times, no? Doon po after po the four gospel books, yung Matthew, Mark, Luke, and John, meron po isang book doon na Acts. Yung Acts is the Acts of the Apostles. Ito po yung kwento after si Jesus Christ ay nag-ascend na sa langit at ang natitira yung mga apostol at paano nag-spread out yung Christianity from Jerusalem to Judea, from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the world. Kasi yun ang utos ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol. So pinakita po doon sa Acts kung paano nagsimula na nagbabahagi sina Peter and John and the apostles. At the same time, si Pablo na na-convert sa Christianity, at the same time nag-spread ng gospel sa iba't ibang lugar. Sinimulan niya doon sa taas, sa Damascus, sa Syria, papunta doon sa Galatia, and then to the European side, no? At ang Roma ay isa po yan sa mga sulat gustong puntahan ni Pablo. Pero itong sulat niya ay hindi pa ito siya nakarating dito, no? So gusto niyang ipakita kung ano talaga ang gospel. So, ang Romans po ay talagang kung mayroong ibang theologians, no, na sabi na kung pagpipiliin ako na isang book sa Bible, ang pipiliin ko na kunyari may tanong na kung ikaw maiwan sa isang island at papipiliin ka lang ng isang book, anong book ang papiliin mo? Ang mayroong mga iba nagsabi Hebrews, kasi nandun yung parang combination ng Old Testament at saka the New Testament. Mayroon din naman nagsabing Romans, kasi ang Romans po ay parang kumpleto ito, no? Ang Romans po ay mayroon 16 chapters. 12 of those chapters are doctrinal. What do you mean by doctrinal? Ito po yung tinuturo ko talaga kung ano talaga ang nangyayari sa tao, bakit siya nagkasala, anong cause ng kasalanan niya, at anong nangyayari sa kanya, at paano marirelieve o paano siya mababago ng Panginoong Hesus. So pinapakita po doon sa 12 chapters, simula chapter 1 hanggang chapter 12 na ang gospel po o si Jesus Christ ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para din sa mga Gentiles, particularly doon sa mga Greek, kasi yung karamihan ng mga tao doon na Gentiles ay mga Greek. At the same time, sabi ni Pablo na kasama din ang mga Gentiles, although lamang ang mga Jews, kasi doon nga pinapadaan ng oracle o yung salita ng God at saka yung mga batas, no, kung paano sila mamumuhay, at the same time predict doon kung paano dadating ang Messiah. But sabi ni Pablo na ni-refine niya yung mga sinasabi ni Jesus Christ na all have sinned and fall short of the glory of God. Doon sa chapter 3, makikita natin ang pinaka talaga doon na tayong lahat ay nagkasala. No one, no? Walang isa na mabuti sa atin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Tapos sa chapter 4, pinapakita niya yung mga Old Testament na si Abraham ay naligtas sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa dadating na Messiah. Although hindi specific, kasi hindi pa naman alam ng mga Old Testament people kung ano talagang pangalan ng Messiah nila, but they're expecting a Messiah. Doon ay makikita natin na nandoon yung chapters na 12 na very important yan. Kaya nga dito, kung titingnan natin dito,
Pakikita natin sa chapter 13 na sinasabi kaagad, and do this. Ano yung pinapagawa ni Pablo dito? But do this, gawin niyo ito na sabi niya, let us do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Or now our salvation is nearer than when we first believed. No? Sabi dito ni Pablo. Kasi simula po sa chapter 12, pinapakita na yung practical application ng mga doctrine. Nagkamali ako doon. 11 chapters pala ang doctrinal at 5 chapters yung application or Christian living. Nagsisimula sa chapter 12, 13, 14, 15, 16. 5 na. So, 5 na chapters yung practical application or how will a Christian live his life knowing the different doctrines na sinabi ni Paul na tayo po ay talagang naligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. At the same time, ang ating nature ay nabago. No? So, hindi natin magawa ito kung hindi natin maintindihan na tayo binago ni Jesus Christ. Kasi babalikan ko lang yon para mayroon tayong konteksto nito kung bakit ito ay pinapagawa. Kasi nga, sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, kung hindi mo ini-explain kung paano naligtas ang tao, tapos tinuruan mo na siyang gumawa, mahirapan ka, sabi na Charles Haddon Spurgeon, na if you teach them how to do things, pero hindi naman nila alam, para ka daw nagtabi sa mga battalion of armies mo na this is our maneuver strategy, dito tayo lalakad, dito tayo atake. You're just telling daw as soldiers which have no feet, no? Kung wala pa silang alam doon sa paano sila naligtas. So, siguro bago natin na i-explain itong verse by verse sa chapter 13, bigyan ko lang kayo ng explanation by chapters. Sa chapter 5 kasi ng Romans, sinasabi ni Paul doon na sin entered into the world through one man, si Adam yan, the fall of man. Kaya nga sabi niya doon sa chapter 5, sabi niya dito sa 12, therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sin. So dahil sa kasalanan ni Adam, pumasok ang kasalanan at tayong lahat ay nakasalanan. Dito sa verse 18, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, though one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. So, dito ay napakita na dahil sa kasalanan ni Adam, tayo po ay nadamay, nabana natin ang nature. Kaya pag titingnan mo ang Old Testament, palagi mo makita, nandun yung federalism. Si David lang nagkasala, pinarusahan yung buong Israel. Bakit? Kasi ini-introduce nyo na federalism. Kasi dadating ngayon ang isang Messiah na federal din ang kanyang salvation. Kasi bihira lang makakaintindi na if I believe in the Lord Jesus Christ, madadamay ako sa mabuting ginawa ni Jesus Christ. Kasi inintroduce nga doon sa Old Testament na kung nagkasala si David, no? Nagkasala si David, paparusahan ng buong Israel. Kung nagkasala si Adam, damay lahat ng buong mankind kasi federalism nga ang pina-introduce ng ganito. So, yun ang doon na pumasok ang kasalanan sa buong mundo. Kaya nga babasahin natin ang John 3:18. Makikita natin na sinabi ni Jesus Christ dito na John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So bakit condemned na kaagad dito? Wala pa namang ginawang tao, hindi lang siya nag-believe. Pero sabi ni Jesus Christ, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. Kasi alam ni Jesus Christ na ang tao ay makasalanan, condemned na yan. Kaya nga ako pumunta dito sa lupa, sabi ni Jesus Christ, upang kayo maniwala sa akin,
upang hindi mananatili ang condemnation. Balikan ko yung Romans. Ang Romans 6 po ay pinapakita doon na si Jesus Christ ay na-crucified. And when Jesus Christ was crucified, federalism din yun. If you believe on the Lord Jesus Christ, you also think that you are also crucified. Yung luma mong pagkatao na makasalanan, na-crucify na po yan. Kaya kung mabasahin natin ang Romans 6:6, sabi dito sa Romans 6:6, Romans chapter 6, verse 6, ang sabi dito sa Romans chapter 6, verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave of sin. Kasi alam ni Paul na we're slave of sin because naipakita yan sa law kasi nagkasala nga eh. Ang purpose of the law to reveal o to illuminate o to make it clear na tayo yung makasalanan kasi ito nga yung law na to. So, na-crucify na yung if we believe on the Lord Jesus Christ. Ang medyo mahirap na intindihin natin itong chapter 7 kasi itong chapter 7 pinapakita ni Paul dito na mayroon dalawang law, no? Yung law of God na tayo po ay under na sa law of God, we are slaves to God and we are not slaves to sin, no? Kasi meron doon dalawang law, the law of God at the law of sin. Doon sa law of sin, talagang tayo ay mapapahamak dahil sa ating new nature kasi tayo po ay mayroon tatlong components, yung body, soul, and spirit. Na yung ating soul po ay yun ang nagmamanage sa atin kasi ang body, yung ating physical body, yung soul, yung ating decision making, pag-iisip at pag-feelings, at yung ating spirit na yun yung component ng ating pagkatao na nagko-communicate kay God. Dati, during the fall of man, yung ating spirit ay patay. Kaya nga sabi doon sa Ephesians 2:1, for we are dead on our trespasses and sins. Our spirit cannot communicate with God, no? Our spirit cannot communicate with God. Ang soul natin ay siya yung nag-decide, under siya doon sa body with the flesh. Kaya nga mayroong component yung body doon na flesh. Yung flesh na yun yung parang makasalanan na na-develop during the fall of man. Yung flesh na yan. Kaya nga minsan nalilito tayo kasi sa Bible, minsan ginagamit ang flesh to the physical basar or to the physical katawan, no? Flesh kasi sa Hebrew basar, yung parang But yung may component talaga yan na flesh. Yung flesh na yan, although sa English ay flesh, parang body din yan, pero dito sa Bible, pag flesh yan, yun yung parang component mo na makasalanan sa body. So yung soul natin na nagde-decide, under siya, slave siya sa flesh. But when we are regenerated, when we are born again, yung ating spirit ay nabuhay, yung ating body ay na-crucified na yan. Pero mayroon niyang remnant of the flesh. So dati ang ating soul ay kontrolado ng ating flesh, but when we are regenerated, believe on the Lord Jesus Christ, yung ating spirit ay nabuhay, siya yung nagko-control sa ating soul, ito mayroon na lang itong influence of the rest. Ngayon, doon sa chapter 8, pinapakita sa atin na although we're struggling with the flesh, the remnants of the flesh na nasa atin pa, but we are now no condemnation. Sabi nga ni Paul dito sa chapter 8. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kasi crucified na nga yung ating body na dati ang nagkukontrol sa soul. We're not walking in the flesh, but according to the Spirit. Pero mayroon pa rin influence ang flesh. Kaya nga ito na ngayon ang sinabi ni Paul dito. And do this, knowing the time that now it is time to awake out of sleep, no? Kasi ang concept nito ni Paul ay tayo ay tulog dahil sa ating mga kasalanan, hindi tayo nakakakita talaga ng tunay, under darkness tayo. For now our salvation is nearer than when we first believed. So, i-explain ko po ito bakit ang ating salvation is nearer than we first believed. Ang sabihin nito, tayo ba ay saved na? Tayo ba ay isi-save pa lang? O masi-save pa lang? So, yun ang parang confusion. Bakit sinabi dito ni Paul na, for now our salvation is nearer than we first believed.
Di ba ang katuruan talaga sa doctrine ng ating pag-aaral ay when we believe, we are saved. Bakit sinabi ni Paul dito na our salvation is nearer than we first believed? Kasi ang ating pong salvation ay mayroong 3 components. Again, I will tell to you the 3 components or stages of our salvation. The first stage of our salvation is saved from the penalty of sin. Ano yung penalty of sin? Ang penalty of sin na yan ay we will spend eternity in hell, hiwalay from the presence of God. Yun ang the wages of sin is death, no? The wages of sin is death. Very famous yan sa Romans 6:23. The wages of sin is death. We're dead. Tayo ay mamamatay physically. We already died spiritually, but we will die eternally sa in the future. Kaya nga sabi dito, the first component of our salvation is we are saved from the penalty of sin. If we believe on the Lord Jesus Christ, all our records in heaven are erased, no? Yung ating mga kasalanan doon, in-erase yan ni Jesus Christ by putting away His record. Yun ang sabi ko doon, yung kanyang mga records na perfect, pinalit doon. At yung mga records natin na tayo makasalanan, in-erase yan. He paid it in full using His blood. At sabi nga doon sa Colossians, nilagay niya doon sa cross yan, paid in full. So, if we will be judged eternally, because if we believe on the Lord Jesus Christ, we are already saved from the penalty of sin. From the penalty of sin. So, I hope na that is more on justification. That is on the legal side na tayo pala ay i-judge tayo. Kaya nga sabi doon sa John 5:24, most assuredly, sabi ni Jesus, most assuredly I say to you, he who believes on my word, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not pass into judgment or condemnation, but has passed from death to life. So we will not pass into judgment. Diretso na tayo kasi ang ating judgment doon sa eternity na condemnation natin, sinagot na yan ni Jesus Christ. So in the penalty of sin, where we are already saved. Ngayon, mayroong pangalawa, from the power of sin. Kasi tayo ay under, we're saved from the penalty of sin, from the power of sin, and the presence of sin. Tatlong P yan, the penalty of sin, the power of sin, and the presence of sin. Doon sa penalty of sin, if you believe on the Lord Jesus Christ, you will not come into judgment, but has passed from death of life. That is John 5:24. Doon sa pangalawa, the power of sin, yun ang in-explain doon sa 6, 7, and 8 ng Romans. Kasi doon sa 7, yung ating katawan na under ng influence ng flesh, tinanggal na yan, hinugasan na yan ng dugo, kaya nga we're circumcised, no? Sa Colossians 3:11 or 2:11 na something na we're circumcised. Basahin ko para sigurado ka. Colossians, sabi sa Colossians 2:11, sabi, in Him you were also circumcised with circumcision made without hands, by putting off the body of sin of the flesh by the circumcision of Jesus Christ. So yung ating flesh na yung talagang nagkukontrol sa atin, yung body of the flesh, sinircumcise na yan, kaya nahiwalay na nga nahiwalay na yung body doon sa flesh. Patay na ngayon, na-crucify na yung ating body. Nahiwalay na yung flesh sa atin. Circumcise na tayo. Kailangan natin ma-circumcise. Hinugasan na tayo ng dugo ng Kristo. But dito sa sanctification, ito kasi ang term na sanctification, ito yung the power of sin. Ito yung pinakamahirap maintindihan. Kasi, although we are given the imputed righteousness, kasi doon sa records natin, ang makikita talaga doon, yung records ni Jesus Christ, perfect yun. Kasi kung ang ating righteousness ang nakasulat doon, will not pass the perfect standard of God. Pero, binigyan din tayo ng imparted righteousness. Binago niya tayo. Kaya tayo dapat ay
mamumuhay din ng maayos kasi binago na nga tayo, hiniwalay na yung flesh na yan. Pero mayroon pa yung remnants of the flesh. Yung remnants of the flesh, nag-i-influence yan but is not controlling. The spirit is now controlling. Kaya nga sabi doon, therefore, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who live in the flesh, not according to therefore, sabi sa chapter 8, there is therefore now no condemnation to those who are in the Christ, who do not walk according to the flesh, to the power of the flesh, but according to the Spirit. Kasi mayroon na tayong Spirit na nakokontrol ng Holy Spirit. We can now communicate with God. Dati we are not free to do good works na satisfactory sa standard ng God. But now we can do good works na satisfactory sa standard ng God because we are already free from the power of sin at tayo ay naalis na yung records natin. Ngayon, bakit itong sinabi ni dito na yung power of sin pala, we're saved from the power of sin, mayroon tayong contribution doon kasi nandun na although na theoretically or theologically napako na yung ating katawan pero nandun pa yung influence of the flesh kasi we're still living in the sinful body. Itong sinful body natin, hindi pa to glorified body, may mga kasalanan pa to. Although inside we're already cleansed out, but outside we're not yet clean, nandun pa tayo. Parang nandun ka sa isang body na makasalanan pa, pero yung loob mo na binago na ni Jesus Christ, malinis na yan, pero nakatira ka pa rin sa body na may influence pa rin, pero hindi na siya ang nagko-control. Again, we have to distinguish influence and control. Dati ang flesh ang nagko-control sa ating soul, ang spirit patay, walang control sa soul. But when we are regenerated or born again, ang ating soul ay kinokontrol ng spirit. Hindi na siya kontrolado ng flesh, pero mayroong influence pa yung flesh. Bakit may influence? Kasi nakatira pa tayo dun nakatira pa tayo sa sinful body natin. Kaya nga sinabi ni dito, for now our salvation is nearer than we first believed. Kasi sabi nga ni Paul dito sa 1 Thessalonians, sabi na sa 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So ang panalangin ni Paul, na yung ating spirit na regenerate, yung ating soul and body be preserved blameless. Pero nandun pa tayo sa body, kailangan nating matransform to the glorified body. So ang sinasabi ni Paul ito, now our salvation is nearer than when we first believed. Nandun na yung three components ng salvation. Yung saved from the penalty of sin, saved from the power of sin, and saved from the presence of sin. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Now, when Jesus Christ will come at mayroon na tayong resurrection body, wala na. Complete na yung ating salvation kasi bibigyan na tayo ng glorified body. We can now spend our eternity in God. So, ito yung sinasabi ni Paul. Now, our salvation is nearer than we first believed. Hindi natin pwedeng sabihin ito na hindi pa tayo ligtas. Ligtas na tayo kasi tayo po ay pinangakuan ng Jesus Christ na I will give you everlasting life. We rather believe in the Word of God rather than our concept of, kasi ang ating concept dito sa ating salvation ay corrupted Pero yung concept ni Jesus Christ na if I save you, you will be saved. Kaya nga sabi ni Paul, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed at the end of that day. Yun lang sa 2 Timothy 1:12, no? Basahin ko para hindi tayo malilito. Bakit ko po binabasa ito? Kasi marami po magano na hindi pa tayo ligtas. Ligtas na tayo, pero hindi pa nga tayo completely na Sabi ni dito. Verse 12.
For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep which I have committed. Sabi dito sa 12, for this reason, I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. So, Paul ay in-emphasize na ang kinumit natin na salvation natin, we cannot preserve our salvation by ourselves. We can only be preserved by Jesus Christ, ang ating salvation. But we have the responsibility na may pakita to the glory of God. So sabi dito, and do this, knowing that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Kasi meron pong cast off daw natin yung works of darkness na dati tayong namumuhay dito. Kasi hindi kaagad maalis yan kasi we spend our life na nandun tayo sa darkness. Nang nag-illuminate ang God sa atin, makikita natin, pero parang hindi tayo masyado makapaniwala na ako ba talaga ay nakaalis na dito sa darkness. Minsan kasi sabi nga may saying na you can take out the boy from the farm, but you cannot take the farm out of the boy. Ang ibig sabihin nun, you can take physically the boy out of the farm, but the concept of that farm in the mind of that boy cannot be removed right away. Kailangan na kasi kunyari, idadalin mo isang bata galing sa farm, dadalhin mo siya sa rural area, sa urban area, sa isang city, pwede mo siyang tanggalin doon. Pero ang kanyang concept sa farm, matagal-tagal niya mawala yan. Kaya nga, kaya nga inutusan tayo kasi mahirap din ito mga partners o mga kakilala na parang dati sanay na sanay tayo dito sa darkness. So, sabi nga, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. 13. Let us walk properly as in the day, no? Not in revelry, yung maingay na partihan, and drunkenness, lasingan, not in lewdness, yung mga mahalay na at lust, not in strife and envy. Yung strife and envy parang anger kasi yung strife, anger and envy. Yun yung dati natin pagkatao. Yun yung natin katao. Kaya nga sa 2 Corinthians 5:9, 6:9, ang sabi dito sa but those were was of you. 1 Corinthians 6:9. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:9. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:9, 2 Corinthians 6:9. 1 Corinthians 6:10. Again, 6:9 to 11. Diba? Sabi sa 6:9, Do you not know that unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Pero ang 11, sabi ni Paul, and such were some of you, Dati kayo yon, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord and by the Spirit of our Lord. Dati, ganun ang ating pamumuhay, pero dapat papasok sa ating mga buhay that you were washed with the blood of Christ, but you were sanctified, ikaw ay binago from faith to faith, hiniwalay ka na sa dati mong pagkatao at sa grupo. You were sanctified, but you were justified. Unjustified, yung records mo ay binago na sa judicial system ng God in the name of our Lord Jesus Christ and the Spirit of God. So dito sabi nga, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy.
Ito na ngayon yung ating pinaka-key talaga. But put on the Lord Jesus Christ. Put on the Lord. Parang hubarin mo yung luma mong pagkatao. Although nahubad na yan, pero psychologically, put on pa rin natin and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Bakit po? Huwag natin bigyan ng pagkakataon yung flesh. Yung sabi ko nga, mayroon tayong 3 components. Yung soul, yung body, soul, and spirit. Dati patay yung spirit. Ang nagko-control sa soul natin, sa ating mga decision making, gagawa yung flesh na nandun sa body. But when we are regenerated, born again, nahiwalay na yon, tayo ngayon, nabuhay na yung spirit, it can communicate with the Holy Spirit na yung ating spirit, ito ngayon ang nagko-control sa ating soul. Pero yung ating body, although wala na siyang control, nandun pa yung flesh natin kasi hindi pa nga tayo natatransform to a glorified body. Nandun pa rin yung kasalanan na flesh na namana natin kaya. Although patay na, napako na tayo doon sa cross, pero nandun yung influence. Bumabalik-balik yan. At kung hindi nga tayo maingat, talagang mai-influence tayo nito. Iyan ang message sa atin. So message po sa atin sa sabi, put on the Lord Jesus Christ. Ang bottom line dito talaga, mga partners at mga makikinig, ay yung si Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Kasi yung nature talaga ng flesh ay ipo-fulfill talaga yung lust natin bilang isang makasalanang tao. So, bilang nagtatapos po, ang bottom line natin dito ay si Jesus Christ. Sa mga wala pa kay Kristo, na wala pang nababago sa kanilang buhay, mahirapan talaga tayong, hindi imposibleng makaka-fulfill tayo nito kasi wala pang spirit, hindi pa buhay. Kailangan natin ma-regenerate, kailangan natin we believe on the Lord Jesus Christ at mabuhay yung ating spirit, mamatay yung ating body with the flesh at mabigyan tayo ng imparted righteousness ni God. Yun ang doon kaya nga palagi nating sinasabi na you have to be born again, you have to be born again, you have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved, you have to be born again, you have to be born again, you have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. You have to, tapos sabihin natin na kung ikaw ay na kay Kristo na, sa mga believers, we're commanded. We're commanded kasi ang ating paglalakad sa mundong ito ay alam na natin na ako'y binago ni Jesus Christ. Ako ay may holy nature na ako. Dapat hindi na ako gagawa ng mga masasama. At ako ay dapat gumawa na ng mga mabuti which God prepared beforehand that we should walk in them. Sasatisfy natin ito by reciting Ephesians 2:8 and 9. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith in and not of yourselves. For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that nobody could boast. Sa verse 10, mayroon sinasabi doon, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kaya nga inutos ni Pablo dito, do this. Kasi knowing the time, malapit na ang pagbabalik ni Jesus Christ, na dati ay tayo ay nasa dilim, no? At dapat yung ating dating mga ginagawa sa dilim ay wala na at put on the armor of light. Let mag-walk na tayo properly, hindi sa dati nating gawi, but put on the Lord Jesus Christ na hindi makapasok yung flesh again, no? Kasi pag pumasok ulit yon, mahirapan tayo. That is the message for all of us. For all of us Christians and non-Christians, na ang bottom line natin dito ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ talaga ang nagbibigay sa atin ng power to overcome sin. At the same time, siya talaga nagligtas sa atin judicially. And then, imparted the righteousness na makalampas tayo. We should believe on the, kasi kaya kasama sa ating faith yan magbibilieve tayo na ang ating records doon sa taas ay nabura na. Pinalitan na ni Jesus Christ. Kasama din sa ating believe na tayo talaga ay gagabayan ng Panginoon na makalakad tayo sa buhay na outside the influence of the flesh, for bumabalik, pero dapat matanggal yan. At we should also believe that in the last days, He will give us the glorified body. So,
totally will be saved from the penalty of sin, from the power of sin, and the presence of sin. Kaya nga, ang pinaka bottom line dito is, you have to trust, you have to believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved from the penalty of sin, from the power of sin, and the presence of sin. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami po ay nananalangin na ang mensahe po ito, Lord, ay nagbibigay ng sibol ng pananampalataya ng mga tao. Na kami, Lord, ay talagang malaman namin na makasalanan ang tao. Wala pong exempted doon, Lord. Sa aming paningin, akala namin mabuti kami, pero sa paningin mo, Lord, kami ay masama. Ngunit kung kami, Lord, ay yung nilinis, kami, Lord, ay nakagawa ng mabuti para sa iyo. I-bless mo po, Lord, ang mensahe ito. Talagang ang aming kakayahan ay galing sa iyo lahat from Jesus Christ our Lord, na siya yung Savior na pinadala mo dito, Lord. At alam po namin na iyon po ang aming kaligtasan. I-bless mo, Lord, ang makikinig. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. God bless po, mga kapatid.